Hi guys, welcome to my channel. For today's video, I want to share you guys the things I consider in planning a room makeover. So if you're interested, please keep on watching and don't forget to subscribe to my channel, and please click the bell button below so that you can notify if ever I have a new video. Number 1. So here's the first thing I consider, the size of our room. Yung room namin ay small lang. So, nag-gather ako ng ideas kung paano palalakihin, or parang pag nakita mo yung room namin, make it bigger sa paningin nyo, sa paningin namin. First thing na i-consider natin is yung color. It must be white or it must be a lighter color. Magmumukha siyang malaki. So, hindi lang yan. Kung yung wall mo ay kulay white, dapat yung mga furnitures mo is malapit dun sa color ng wall na ginamit, na gagamitin natin sa furniture. So, if yung wall natin ay white, the cabinet must be color white or malapit sa kulay white, so that hindi siya parang paharang or mapapansin mo agad. Mas maganda na may lighter siya or malapit sa color ng wall, para parang wall din siyang tignan, hindi masikip tignan. So, yan sa furnitures. And another one is yung trick sa window. Yan. Trick sa window na dapat pala yung window rod natin is mas mataas doon sa usual na size ng bintana. And yung size ng curtain na ginagamit natin is mas mahaba, para mas mukhang big yung window natin, mas parang nagiging malaki yung kwarto. Number 2 na kino-consider ko is yung furnitures na ilalagay mo sa kwarto. And so, it must be first yung bed, kung saan mo siya ipoposition. Kasi, usually, yun yung pinakamalaking furniture sa kwarto mo. Another cabinet, meron akong bed, cabinet, ipapagawa pa lang. And, may makeup table na existing. And, nagpa-plan din ako maglagay ng study table. Tapos, meron pang kami idadagdag na personal rep. So, yun yung mga magiging present na furniture sa room makeover namin. And another one, yung syempre, sinukat ko yung room namin dahil nga maliit. So, fina-foresee ko na if kakasya ba yung bed sa ganitong position. So, sinukat ko yung furnitures. At the same time, in-sketch ko nga yung room. Then, nag-drawing ako din. In-sketch ko din yung bed dun sa length niya and sa width niya, dun sa talagang exact size niya, exact measurement ng room at exact size, measurement ng mga furniture, so that I can foresee if kakasya ba dun sa position na yun, kung pa ganun yung mga furniture. So, yan yung mga ginawa ko. And then, yung sa TV din, kung ipi-place mo yung television dun sa may signal, kasi may dun sa lugar ng room namin may walang signal, tsaka may signal kung saan malakas yung TV. So, ipapakita ko sa inyo yung sketch ko na sample na ginawa ko. Yan, dito. So, pangatlo, after ng yung size ng room, yung furnitures, pangatlo naman is yung decoration na. So, na-position mo na lahat ng furnitures sa kwarto mo. And next naman is decoration. Yung mukhang nagpapa-refresh sa kwarto natin. And lighting. Yan. Isa sa pinaka nagpapaganda ng kwarto, or hindi lang ng kwarto, sa saan mang parte ng bahay, is yung lighting. Nakakayayamanin, ganun. Kung maganda yung lighting, nakaka-relax, maganda yung effect niya.
So, lighting, meron na bibili sa Shopee ng mga mura lang. Di battery, USB, di kuryente. Hindi siya bumababa, hindi siya tumataas sa 100, napakamura lang. So, pwede rin tayo mag-DIY. Another one na i-consider natin pag nagde-decorate din is yung mga tools na gagamitin natin, glue gun, ganyan, yung hand drill sa pag-i-install ng bintana, tape, scissors, ayan, or pwede rin tayong mag-recycle, ayan, sa pang 4 na kino-consider ko is yung budget. So, dahil makeover, so may kailangan kang dagdagan, kailangan kang bilhin, kailangan ng budget talaga dyan para bumili. Pero for me, hindi ko inaagad na bilhin lahat ng kailangan, inuunti-unti, dahil hindi naman tayo ganun meron pang bili agad. Pwede tayo paunti-unti lang. Pag meron ka, then ipunin mo. Then, kung kumpleto na, dun pa lang pwede na tayo mag-start na makeover. Lastly, na kino-consider ko is yung makakasama natin sa makeover. Syempre, hindi naman natin kaya ng tayo lang. Kailangan natin ng katulong lalo na sa pagbubuhat ng furnitures. Pwede din mo ding hingaan ng idea kung okay lang ba to, tama ba to, ayan. So, yan, importante din sa akin yan na kino-consider ko. And, may bonus tips ako na maaaring makatulong sa atin, which is yung nabanggit ko nung una na ini-sketch ko siya, mini-measure ko, then ini-sketch ko by centimeter, mini-measure ko, ayan. Then, i-drawing ko kasama ng mga furnitures na gusto kong ito na yung position. So, parang ma-foresee ko kung okay lang ba yung position na yon, ganyan. So, kung pwede ko bang palitan, yan, lapis yung ginagamit ko para pwede kong burahin. And, ito yan, parang example, ito yan, pinakita ko din kanina. And another one is, dahil hindi mo makita, ma-appreciate yung kulay niya in reality dun pag-sketch lang. So, I tried to search an application na pwedeng mag-sketch with color. So, medyo nahirapan ako mag-download ng app hanggang sa nakita ko tong app na to. Ayan. Itong app na to is may bayad siya. Pero pwede mo rin siyang gamitin for free. Yun nga lang, hindi mo siya magagamit ng exact size. Yun. So, ito yung sample niya. Estimated lang. At least makita natin yung kulay na ginamit natin. May imagine natin na napakaganda pala ng ayos na gagawin natin. So, mas ma-inspire tayo na ituloy yung makeover. So, yun lang guys. Thank you for watching and sana may napulot kayong ideas sa shinare ko sa inyo. No? So, thank you for watching and bye!